Padayon ta sa ato ang panimbahon and mo ta sa Sunday school. But before we start with our Sunday school, ato usang kantahon no, ang mga libro sa Biblia. Okay, atong basahon. Second Timothy chapter 3 verse 16 nasa screen atong basahon. Kung na-memorize na ninyo, ilitok na lang. Amen. Okay, Second Timothy chapter 3 verse 16, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. No? Balik ko na to. Giawhag ta nga mutuo ta sa Ginoo to obey God and leave all the consequences to Him. And we are told to fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? Okay, don't forget that Jesus saves. Amen. Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, now for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts into the Romans, First and Second Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, First and Second Peter, First and Second, Third John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, in reverence the Word of God, akong hangyo na matagasa manindugta. Okay, we're going to open our Bibles once again. First Timothy chapter 1. We're going to read verse 3 up to verse 13. Verse 11 rather. Once again, First Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. No, we're going to read this responsibly. I read verse 3, kamo sa verse 4, puli-pulihan na basa until we reach verse 11. Ato ang pagadunganon. Amen? Say amen, kunana. Okay, kindly share your Bible, no? Para sa mga walay Bible. Okay, para matagusan na to, makabasa ta. Malikon ako. First Timothy chapter 1, we're going to read from verse 3 up to verse 11. Say amen, kunana. Amen. I read verse 3. As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine. Verse 4. Verse 5. Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned. Verse 6. Verse 7. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor whereof they affirm. Verse 8. Verse 9. Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers. Verse 10.
verse 11. Let us read this all together. Ready? Read. According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong atong gibasa karon, ato ang idukot ang mga ulo magamputa. Buyog balaan nga Dios, pakagagahom sa tanan. Tagiya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo og dakong nga pribilehiyo nga makasimba kami kanimo karong kahaponon. Salamat sa presensya matag usa Amahan. Nasayod mi Amahan nga ang ilang presensya karon dili ni sulagma kundi Lord na kay katuyuan niini sa ilahang pag-abot. Salamat kay Amahan bisan pa sa pagpanalipod kanamo sa entero semana. Ang uban kanamo nagatrabaho, ang uban kanamo nagabiyahe. Salamat Lord bisan pa sa mga estudyante nga nakabalik na silang pag-eskwela. Salamat kay Amahan sa kanunay nimong grasya o pagsangkap sa panginahanglanon. Amahan, may kami kapasayloan sa masala kung nakasala man kami kanimo. Sa una-una sa pulong sa buhat. Pasayloa kami Lord kung nasakit man namong balang espiritu. Karon takna Lord pagasimbahon kanamo ay namong ginapangamuyo kanimo panalangini ang tanan parte sa mong panimbahon karon. Among ginapangamuyo kanimo Amahan nga ikaw Lord magabless sa tanang gigamit namo sa mong pagsimba diha kanimo. Kani sound system, bisan pa kaning TV Amahan nga naga-flicker. And we are praying Heavenly Father nga ang kaniyong tang kinatibuk-an Amahan maga-work out ni properly Lord para sayon sa pagsimba. Amahan, salamat amo pong ginapangamuyo kanimo. Panalangini Amahan bisan paning Sunday school nga oras. Hatagi kaalam ang magtutudlo. Akong ginapangamuyo kanimo Amahan. Kuwaang tanang distractions and we are praying Heavenly Father nga ang imong pulong Lord matudlo sa tumang kayano karong kahaponon. Amo pud usab ginapangamuyo alang sa matag usa nga naminaw nga ikaw pud basag magahatag kanila og hait nga salabutan Lord. Much importantly Amahan nga matag usa ka namo Lord makabaton mi og conviction karong kahaponon. Kuna may usa sa mo Lord nga sukwahi ang among kinabuhi diha sa imong atubangan, among ginapangamuyo kanimo Amahan nga makabaton unta mi og resolve karong adlaw Lord nga amo ang iayo ang among kinabuhi Lord maiuyon kini diha sa imong kabubuton. Ug among ginapangamuyo usab kanimo nga ikaw magabless Lord bisan pa sa choir, sa mensahe silang awit, sa tithes and offerings, bisan pa man sa preaching service nga pagkadalon sa akong pastor. We are praying Lord nga ang Holy Spirit magahatag ka naghait nga salabutan, magahatag ka nagsusulti sa iyong baba. And we are praying Heavenly Father nga ang matag usa karon kung na may dili paluwas sa mga Lord, we are praying Lord nga ikaw magakonvict sa ilang kasing-kasing, magahatag ka nilang sayon nga pagsabot sa simple plan of salvation. We are praying also Lord bisan pa sa mga kasimbahanan nga nagasimba sa espiritu kamatuoran nga ikaw pud usab Lord magapanalangin kanila silang panimbahon karon. And we are praying Lord bisan pa sa mga kauban nga nagsingabot karon palagsika Lord ilang mga lakang para makaambit sila sa imong pulong. And we are praying to bless our fellowship this afternoon. I-bless Ginoo Lord ang unsa may mga activities nga makahatag og kahimayaan nimo. Bisan pa na ang Sunday school sa mga kabatan-unan Amahan. Among ginapangamuyo nga ikaw Lord magalihok sa mga kinabuhian ng mga batan-una. Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, may hapon sa Matagusa. And salamat kayo natay bisita sa Loyo. Salamat kayo mo ni among partner dito no sa trabaho sa Loyo. Salamat kayo sa iyong presensya karon. Baliko na to dako kay tong pasalamat. Sa kanunay nagpadayon atong Sunday school sa Kabatanunan and makita na nimo nga madunggan na nimo nga kusog na mo kanta og there is power in the blood. Amen. Ato agin ang iyang po sa kanunay. Abi ninyo no, ang kamatayon sa tawo wala ni nagpili og edad sa tawo. Amen. Subok palandogon atong mga niaging adlaw nay nakabsan og kinabuhi mga estudyante, no? And it goes to show nga ang kamatayon sa tawo wala ni nagpili og edad. Amen.
Importante kayo sa usa ka tawo ngayon makabalo na siya or mo-reach siya sa edad of accountability. Kinahanglan gyud na siya masangyawan or mapasabot sa kaluwasan. Amen? Or else, wala gitay mahimo ana kundili wala gid siya laing padulngan sa iyang kamatayon adto gyud impyerno. Mao na nga sa kanunay akong giawhag nga matag usa, let us all invest alang sa ato ang mga kabatanunan, much more na ato mga kasilinganan. Amen? Now, going back to our lesson, it is titled Dealing with Difficulties. Now, nasayod ta sa backdrop ni ini nga story nga si Paul, Apostle Paul, nagsulat siya ngadto kang Timothy. Nagsulat siya kay gusto niya i-address ang problema sa iglesia nga giman ni Timothy. Amen? Now, buot pasabot niya na ang simbahan sa Ginoo naagid po day gihapoy mga problema. Dili siya exempted sa problema. Buot pasabot niya na mga kasimbahanan naagyoy problema nga ginaatubang. Amen? Mao na nga sa kinabuhi ni Timothy, gi-advisean siya ni Paul nga giingnan siya, Timothy, ayaw na mo anang mga pakiglalis, kana maghisgot mo kaliwatan, ayaw na mo ana. Ayaw na mo paghisgot anang mga naghisgot og mga stories lang, kung dili giawhag ta mo nga mo grow mo aning mga butanga. Amen? Now, kung mao na ang pagtulunan nga gusto i-impart ni Paul ngadto kang Timothy, mausab na ang gusto ni Paul alang sa matag usa kanato diri sa church. Amen? Gusto niya nga mutubo ta aning upat ka areas sa atoang kinabuhi. Number 1, unsa ganito? We must grow with our love, with compassion. Amen? Now, kinahanglan makat-on ka kung unsa paghigugma sa ministry. Amen? Kinahanglan makabaton ka, makat-on ka sa paghigugma sa mga butang nga gihigugma sa Ginoo. Amen? Now, usa sa mga nahigugma sa Ginoo nga ato nabantayan is that naagid siya yung mga compassion sa mga kabatanunan. No? Mauna ay nasiyang kasing-kasing. Now, we need to have a compassion. We need to have a clean heart. We need to have a pure conscience. And number 4 is a candid, confirmed faith. Amen? Maunay buot pasabot, no? Ang upat nga gusto ni Paul nga ma-enhance unta nato sa ato ang kinabuhi. Amen? Now, giingon niya diri, confirm or candid, confirm faith. Unsa man day ning giingon diri nga faith and faith. Buot pasabot niya na it is a very honest faith. It is a pure faith. Amen? Puro siya nga pagtuo, maunay gitinguha ni Paul alang sa matag usa kanato karong kahaponon. Amen? Now, nahisgutan na nato ni atong last Sunday kung unsa daay ning pagtuo. Now, nakabaluta, tungod sa ato ang pagtuo, tungod sa grasya sa Ginoo, dayon ning tuutan ni Jesus Christ as our Lord and personal Savior, nasayod ta nga ang usa ka tawo nga motuo ni Jesus Christ, makabaton gud siya og kaluwasan. Amen? Mauna ang gusto nato ipasabot sa matag usa. But then, abi ninyo, daghan pa kaayog areas sa atong kinabuhi nga kinahanglan gyud nato patubuon ang ato ang pagtuo. Giingon pa sa mga disipulo, bisag ang mga disipulo ni Jesus Christ, ha? Kaning mga tawhana mauni ang nagasunod-sunod sa iyaha. Mauni ang nakakita sa iyahang pagkinabuhi diri sa kalibutan. Mauni ang mga tawo nga nakadungog sa iyang mga pagtulunan, ang iyang mga disipulo. Pero abi ninyo, gipangayo gihapon nila kang Jesus Christ, Lord, increase our faith. Amen? Mao gihapon ang ilang gipangayo. Nga padak-on sa Ginoo ang ilang pagtuo, abi ninyo, kung mauna ang ilang gitinguha sa ilang kinabuhi, unsa na lang kahata. Amen?
unsa na lang kahata nga angay nato i-increase ang atoang pagtuo. Now, abi ninyo, at times, ang tao, basta maatubang gani siya og mga problema sa kinabuhi, nahi times nga malimtan niya kung unsa ka maayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen? Mauna nga giawhag yun ang matag usa, let us increase our faith. Amen? Now, mauna siya nga natay lesson on how to grow in faith. Amen? Kinahanglan ta motubo sa ato ang pagtuo. Amen? I hope and pray maupod na ang imong gitunguha. Mao ba na inyong gitinguha? Balik ko na to, importante nga motubo ta sa ato ang pagtuo. Now, karon adlaw it is August 3 and kaninang buntag giingnan ko sa akong partner. Ikaduha na biya nga tuig gikan sa pag-opera sa bata. No, gioperahan man akong anak og sa heart. So, second year na niya karong tuiga, karong adlaw. No? Now, mo na nga ganina, I can't help no but to get emotional nga makahuna-huna ka sa imong gipang-agian kaniadto ba? Makaingon ka, pasalamat ko sa Ginoo no naka-survive. Pasalamat ko sa Ginoo nga ang tanan nga panginahanglanon gitagbo sa Ginoo. Amen. Katong mga worries kaniadto mga kaguol. Salamat ta nga nailisan og kalipay. No? Mao na that nigpiyong ko kadyot and I thank God sa iyahang panalangin sa kinabuhi. Amen. But I tell you Christians, despite all of these things nga gipakita sa Ginoo nga iyang kaayo sa kinabuhi namo, but naagyud gihapoy times nga when face og dako-dako nga problema, usahay murag mo blackout ka ba? No? Mo blackout ka nga murag dili na nimo mahuna-hunaan kung unsa di ay ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. At times dili nimo makuan nga naay mga spirito sa pagduha-duha kung nahigugma ba gyud ang Ginoo sa imuha when you are faced with another trial. Amen? Mao na mga Kristohanon, balik ko na to, despite all these things nga nahitabo sa imuha, gipakita sa Ginoo nga kahibulungan nga mga butang, gitagbo imong mga needs, gisolusyonan ang imong problema, gitabangan ka sa imong dako kayong giatubang, ayaw gyud kalimting nga sa kanunay, pangayuas sa Ginoo nga i-increase gihapon ang imong faith. Amen? Kay baliko na to, walay super Christian. But pasabot niya na tendency gyud nga ang tawo malayo gyud ka sa Ginoo. Amen? Even sa kinabuhi ni David, no? Last Wednesday, nindot kayo ang wali ni Pastor diri. Baliko na to, naghisgot gihapon ta sa kinabuhi ni David. Nakit-an nimo dadto or nasabtan nimo sa kinabuhi ni David nga all those years gipakita sa Ginoo ang iyang gahom ngadto sa kinabuhi ni David. Despite siyang kalisod nga gilakag siya ni King Saul, but then ning abot ra gyud ang panahon nga gibutang gid siya sa Ginoo sa trono sa Israel. But despite of that, nga ning reign na siya mga pipila ka tuig sa Judah and Israel, but nasayod ta nga ang iyahang pagtuo sa Ginoo, iyang pagkasuod sa Ginoo ning kudhod. Amen? Ning ubos ang iyang spirituality sa diha nga nakakita siya og tentasyon sa iyang kinabuhi. Amen? Mauna no nga mga butang nga angay gid natong bantayan. Amen? Mauna nga baliko nato. Let us always pray to God that God is going to increase our faith. Amen? And number one, and we have discussed this last Sunday, is we need to exercise our faith. Amen? Kinahanglan daw
nga atoang i-practice ang atoang pagtuo sa makanunay. Amen? At times, ug lami ang imong kinabuhi, usahay di biya kakatawag og Ginoo. Pero kung pananglitan, wala na gani kalanunon sa imong lamisa, murag usahay, kung pwede palang nimo tuktukon ang Ginoo sa langit, imo nang buhaton. But then, baliko na to, we always need to increase or exercise our faith. Kana bang gatuo ka nga ang tanan nimong panginahanglanon imit gina sa Ginoo? Dako kag pagtuo sa Ginoo nga i-deliver na sa Ginoo sa imuha ang iyahang mga saad. Amen? We need to exercise our faith. Now, baliko na to, kinahanglan na nga i-practice na to. Ang usa ka butang nga dili nimo gina-practice matag adlaw, posible na nga malimtan nimo. No? Mao na nga usahay moingon si Papang sa kuha, Jade, hangyo ako bing manglakaw taon niyang hapon. Ko aha man tapang. Magpa-drive ko nimo kay mamalitag bugas. So mao na iyang hangyo gyud nga magpa-drive siya. Naabi ninyo moingon ko niya nga sa man dili na kay ka-confident mo drive. Moingon siya nga lahi na gyud ning medyo di lang ta moingon tiguang ha, idaran lang. No? Di lang ta nang tiguang kay bad words na siya nga lahi na gyud ning idaran at kita. Dili na gyud siya ingon ana kaabtik ang ato ang mga reflexes. No, kay one time niingon ko niya nga pang naunsa man ning atubangan sa gym ni, nakabantay gani naunsa ni siya nga hala nabangga gyud ay ko. Siya nga naman. So wa makugad dahom nga abi man ako wa ko nabangga kining ang ako ang na igo sa lubot ning diretso ra man pugdagan. So mao to yung gingon, mao na siyang ningon siya nga magpa-drive na gyud ko. Now anything nga dili gani kay nimo gina-practice, na tendency nga malimtan na nimo. It could either be your skills, malimtan na nimo. Imong profession, malimtan na nimo kung wala kay nimo gina-practice. Amen? Anything. Magluto ka og di kay kataglo og di na nimo ka magluto, na tendency nga mawala na. Amen? Kinahanglan imuha ginang gamiton, imuhang i-practice, imong ikinabuhi matag adlaw para magpadayon gihapon, no? Pariha gihapon na sa tuang pagtuo. Amen? Pariha gihapon na sa tuang pagtuo nga kinahanglan i-practice nato ni matag adlaw. Amen? Importante kayo. Nabay usa ka pastor niingon siya, sa diha daw nga panahon nga wala na siya'y pagkaon. No, lisod biya ning wala na kay palagkaon, labinag na ay mga baba nga nag-agad sa imuhang pakanon. Abi ninyo no, pag-ampo daw niya sa Ginoo, Lord, hatagi mig pagkaon. Abi ninyo no, ning lukapa daw ang atop. Kay pagtan-aw niya, ang kapaya sa silingan nga nangahinog na, natumba sa ilahang atop. No? So mao to hinungdan nga nakapala salamat sa Ginoo kay nakakaon ra gyud ang iyang pamilya, no? Now those are the petty things, much more sa tanan butang unta makat-un unta ta sa pagsalig sa Ginoo. Amen. Number 1, we need to exercise your faith. Every time that you pray, when we pray to God, Lord, akong ginapangamuyo sa imuha nga i-bless ko ani mga butanga, matagbo unta ni nga needs, no? Matagbo unta ni nga prayer request nako. Every time nga nagaampo ka sa Ginoo, nga ginatagbo pud sa Ginoo, ang ginatuman sa Ginoo imong mga pangalyo po, abi nimo na mo increase pud sad na ang imuhang pagtuo. Amen. Christians, matag-usa nato daghan tag gusto nga mabatunan. Amen. Nayuban siguro sa tua nangandoy nga makabaton og trabaho. Nayuban sa tua
nangandoy nga makabaton og panimalay. Naiuban sa tuwa nangandoy nga makabaton sila luna. Naiuban sa tuwa nangandoy nga ma-promote unta sila sa trabaho. I do not know about you, but I'm sure na kay gipangandoy sa imong kinabuhi. Amen? Now, kung naa gani kay mga butang nga gitinguha nimo sa imong kinabuhi, makat-un unta ta sa pag-ampo o pangayo ni ana ngadto sa Ginoo. Amen? Now, it doesn't mean no, nga kinahanglan pahibaw-on pa nimo ang pastor or anything. Why? Tungod kay ang matag usa kanato kung ningtuo ka ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior, naa na kay direct contact ngadto sa imong Dios Amahan. Amen? Abi ninyo, kaniadto sa Israel, ang ilang practice naa sila'y sa templo nila ginatawag og Holy of Holies. Kanang Holy of Holies, mura na siya gipatabunan og mga baga kaayo nga mga kurtina. Naa didto sa sulod, naa didto ang Ark of the Covenant. Naa didto'y table of the showbread. Naa didto'y mga gamit nga gituhuan gyud nila nga naa didto ang presensya sa Ginoo. Once every year, ang high priest moadto dito sa sulod kay maghalad siya didto sa Ginoo. No? Pero abi ninyo, kana nga mga butang, kana nga mga pangalyupo, kana ang ginapangayo niya nga panalangin alang sa katawan sa Israel, gidala na sa high priest didto sa Ginoo. Pero abi ninyo, during the time nga sa diha nga nagpakamatay na si Jesus Christ didto sa cross, pag-ingon niya, it is finished. Abi ninyo no, ang katong cover nga tela dito sa Ark of the Covenant sa Ginoo, giputol to sa Ginoo or yung gitunga, no? Gitunga niya. Buot pasabot niya na ang pagtunga sa Ginoo niadto is that ang tawo makadiretso na siya og istorya ngadto sa Dios Amahan. Amen. Now going back, kung naatay mga gitinguha sa tong kinabuhi, iampo na to na sa Ginoo. Amen? Pangayuan na personally sa Ginoo. Baliko na to. Daghantag mga tinguha sa kinabuhi. Amen? Nagkinahanglan kag trabaho, pray to God for work. Kung nagkinahanglan ka og panimalay, pag-ampo og panimalay. Kung nagkinahanglan kag maayong pangluwas, iampo na sa Ginoo. Tanan nga concern nimo sa kinabuhi, unta makat-on unta ta sa pagdala niya na sa tiilan sa Ginoo. Amen? Balik ko na to. The moment that your prayers are answered by God, matingala ka, mo increase sad gihapon ang imong pagtuo sa Ginoo. And it is one example kung unsaon nimo pag-exercise ang imuhang pagtuo. Amen? Number 2, gingnan ta, we are to examine the Word of God. Now, kaning Biblia, balik ko na to, this is just a very normal paper kung imuhan ning iabrihan. The Word of God, kaning Biblia, this is a very simple paper. Hinoon ko panalitan hinatag og Gideons, siguro ang imong Biblia medyo normal lang iyahang papel. It matters siguro sa papel. But I tell you, bisag unsa panay hulagway sa Biblia, when you read the Word of God, abi nimo makausab ni kinabuhi sa tawo. Mao ni diri ang pamaagi para mahibaw-an nimo kung unsa gyud ang kabubut-on sa Ginoo sa kinabuhi sa tawo. Kung panalimitan masabtan nimo diri sa Biblia, naa diri nakabutang kung unsa ang mga saad sa Ginoo alang sa iyang mga anak. Kana bitong saad no sa ginikanan. Kinahanglan when musaad siya ngadto sa anak, palitan ti kag dulaan. Abi ninyo kung panalitan di pa naihatag ang anak nimo maningil na. Wa pa. Di ba ning saad mangga nga palitan ko nimo dulaan? No?
And then, when you are reminded nga naghimo day ka og certain nga saad, then that's the time imuha ng tumanon kung unsa ang imuhang gisaad sa imuhang anak. Amen? Now, ingon na po usab ang ato ang Ginoo. Ang iyahang mga saad naa diri sa Biblia. No? Sa tanan aspeto sa kinabuhi nimo, sa tanan aspeto sa tong kinabuhi, ang iyahang mga saad naa diri niya gibutang sa Biblia. Now, if you are not reading the Bible or ang pulong sa Ginoo, then mahimo tang ignorante sa mga saad sa Ginoo. Kung mahimo tang ignorante, then dili ta kabalo kung unsao nato pagpaningil sa Ginoo sa iyang mga saad. Amen? Muna nga baliko na to, the moment that you read the Word of God, mausab ang imong kinabuhi, mas ma-intensify ang imuhang pagtuo sa Ginoo sa diha nga magbasa ka sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, sa atua pon kabahin, karon ang atong panahon, daghan na kayo mga balasahon nga ato ang mabasa. Is that right? Daghan na kay tag mabasa karong panahon na. Pero I tell you Christians, kung magbasa ganita og mga hinimo sa tawo kabahin sa Ginoo, atuag yung sutaon ang ilahang pagtuo. Amen? Dili ta magpataka lagbasa anything kay abi na to para sa Ginoo. Baliko na to sutaon gyud nato kung unsay naa diha, no? Like for example, kung nagbasa ta ani nga libro, basaha ang kinabuhi sa author. Basaha kung unsay iyahang stand sa kaluwasan. Amen? Unta, ang imuhag yung pangitaon, kanang parihan nato o pagtuo. Kaya kita sa church, no? Nagtuo ta that we are saved by grace. No? Naluwas ta pinaagi sa grasya ang tungod na no nagtuo ta ni Jesus Christ as our Lord and Savior. Kung pananglitan gani imong nabasa mo hingon gani siya nga kinahanglan mutuo ka then magpabautismo abi nimo wala na sa pulong sa Ginoo. Amen. Now baliko na to but pasabot niya na ning debate ta sa atoang tinuhuan. So but pasabot niya na kung pananglitan sukwahi na gani sa ilaha ang pinaka very basic nga doktrina, then makabalo na ta nga posible nga dili na gid na mao ilang doktrina kung nasayop na lang sila sa pinaka basic. Amen. Mao na nga baliko na to. Read from those authors nga pariha nato og pagtulunan. No, pariha ni ato ang gitun-an karon. Kani atong gibasa karon ang author niani is Dr. Rad Maton. And pasalamat ta nga pariha taniya og pamaagi sa kaluwasan. But pasabot niya na ang pinaka-basic na nga doctrines, it is the same kung unsa ang ilang gituhuan. Therefore, nasayod ta, kung atuan ni idap ang mao nga pagtulunan diri sa church, it is almost the same. Amen? Mao na nga baliko na to, let us examine thoroughly. Be careful sa mga butang nga imuhang gipangbasa. Amen? Importante kay nga masabta na to na. Number 3, put your expectations in the Lord. Written tapos last Sunday, no? Nga, buot pasabot niya ning put your expectations in the Lord. Makat-unta sa pag-rely ngadto sa ato ang Ginoo. Amen? You expect something from the Lord. Lord, nag-expect ko nga matagbo ang ako ang mga panginahanglanon. Unlike other people, ang mga tao, kita sa tong kabahin, di ta gusto nga tuang mga anak or unsa ba diha nga moabot ang certain age nga magsigi gihapog yangungo sa tua. Amen? Ang tao moingon nga unsa naman gang gasige ra makagsalig sa ako At times inguna na ang tao. But you know what?
ang batasan sa Ginoo lahi, kay ang Ginoo gusto siya nga hantod sa imong kinabuhi, magsalig gyud ka sa iyaha. Amen? Magsalig ta sa iyaha. Maunay gusto sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nga makat-on ta. Now, when we become God dependent and let him work in his own time, we will see what he can do. No? Napay giingon diri nga lesson about this, no? That about impatience. Our impatience robs us of being able to fully see what the Lord can do because we are always getting in the way or creating more problems for ourselves by our impatience. Now, naay times no nga sa diha nga nakat-unta pagdepend sa Ginoo. Naay times nga ang tawo usahay ba dili na makahulat. No? Amen? Maunay ginatawag nato nga impatience. Like for example, kabalo gyud ka nga manglakaw mo ng orasa pero dili nakakahulat, gauna-una na ka. No, that is what we call impatience. Nine times nga gipangayo nato sa Ginoo, naatay mga butang nga na-acquire nato nga dili biya gyud angay. Amen. No, like for example ba nga usahay kita nga mga tao magampo ta sa Ginoo, Lord, magampo ko nimo ingon ani, mangayo unta ko nimo. But then matingala ka nga murag wala may tubag ang Ginoo. Then eventually tungod kay naa makay kwarta, imo na lang yung gipalit. Now later on, dadto ni mahimo na hibaw-an nga kaniding butanga wala gyud ay na nimo gikinahanglan. And usahay diha niyo mahibaw-an nga that is a waste of money. That is a waste of funds. May pay naghulat yugo sa Ginoo. Amen? Abi nimo by the time nga magulat ka permanente sa Ginoo, that is the best time. Amen? In any aspect sa imong kinabuhi, kinahanglan makat-on ta sa paghulat sa Ginoo. Amen? When you're praying for success, moabot ra ang success sa imong kinabuhi in due time. Amen? Pinaagi sa clock sa Ginoo. When you pray for work, sa pagbuot sa panahon sa Ginoo, ihatag ra gyud na sa Ginoo. Amen? Tanan, naana sa timetable sa Ginoo, makat-on unta ta paghulat sa Ginoo. Now, kung ang tawo gani or ang Kristohanon di gani siya makahulat sa Ginoo, it will create problem. Amen? Now, like for example, the case of impatience. Now, nasayod ta nga si Abraham, duol kay siya sa kasing-kasing sa Ginoo. Not only nga grabe ay kaayo ang iyang pagtuo sa Ginoo, no? Baliko na to, he is a man of faith. Sa diha nga gingnan niya sa Ginoo nga gawas diha si mong gipuy-an, sunod diri nako. Abi ninyo no, si Abraham gihipos iyang intent ug ning sunod siya sa Ginoo. And I tell you that counted him for righteousness. Amen. Niingon ang Biblia, he is a man of faith. But you know what? Sa diha nga niingon ang Ginoo kang Abraham, tan-awa ang kalangitan. Tan-awa ang bituon kung unsa sila kadaghan na kung maihap ba nimo. Abi ninyo no, pagtan-aw ni Abraham sa langit, pirting daghan na sa bituon. Ning ingon si Jesus, ingon ang Ginoo. Kanang imong mga bituon nga nakita, maingon ana kasusama kadaghan ang imuhang kaliwat. Ha? Ingon ana no, saad sa Ginoo, tan-awa ng mga bituon. Kung unsa na siya kadila kadaghan nga dili nimo maihap, maingon ana kasusama kadaghan ang imuhang kaliwat. But you know what? Naabot na sa panuigon sa ilang katiguangon silang duha sing asawa nga si Sarah. Wala pa gyud sila gihatagan og liwat sa Ginoo.
Amen? Wala pa sila tagi og liwat sa Ginoo. Mauna nga pananglitan og ikaw si Abraham. Makaingon gyud ka, Lord. Mura mag nakalimot ka si Musaad. Lord, unsa ba gyud ni tinuod ba gyud ni nga daghan ning ako ang kaliwat? No? Kung ikaw si Abraham, ingon ana sid siguro ang atong hunahuna. But you know what? Ning abot ang panahon sa kinabuhi ni Abraham nga ning dulog na lang siya sa katabang sa iyang asawa, Hagar, para makabaton siya og anak. And I tell you, nakabaton siya anak si Ishmael. Amen? So mauna nga ning abot ang panahon nga nakabalo siya, si Ishmael dili gidayay mao ang kabubuton sa Ginoo nga maoy mahimo niyang anak. Gihatagan na pud siya lain nga anak. Amen? Esau. Isaac, sorry. Si Isaac. Gihatagan siya anak si Isaac, abi nimo, mauto ang anak nila ni Sarah. Anak nila sa ilahang pagkatigwang. Amen? Pero abi ninyo no, ang kanang kaliwat ni Isaac, mauna na ang mga kaliwat sa mga Hudiyo karon. Amen? And kung subayo nimo ang mga kaliwat sa Ishmael, maon buday na ang mga kaliwat nila nga nagpuyo sa Saudi Arabia. Abi ninyo, ning saad man ang Ginoo sa iya nga Abraham, panalanginan nako imong mga anak. Abi nimo, those people, mauna sila ang mga dagko kay nga mga nasod karon sa kalibutan. Amen? Goes to show nga ang Ginoo mutuman gyud sa iyang saad ngadto kang Abraham. But baliko nato, si Abraham nawad-an gyud siya og pasensya sa paghulat. Amen? Tungod sa nawad-an siya pasensya sa paghulat, ang effect ni adto is that naatuod siya anak si Ishmael. Pero maoy nahimong problema niya sa ilang panimalay. No? Kaysa diha nga ning abot na ang anak nga gisaad sa Ginoo sa iyaha, ang iyahang mga asawa nang giaway naman. Amen? Because of his impatience, nga wa gid siya makatagad. Abi ninyo, nahimong naigubot sa iyahang panimalay. Amen? Ingon ana pud ng impatience nga moabot sa atuang kinabuhi. Magdala gyud na og problema. Amen? Mauna nga baliko na to, ayaw pugsa tanan, ayaw dali-dali pagtagad sa Ginoo. Amen? Dagan sa mga batanon, impatient kayo. Ganahan og mangayog trato sa Ginoo, tanan na lang, kung panalitan mo, pakita nilag may pamatasan, uyabon. Di gud kahulat sa gipangayo nila sa Ginoo. At times, kung ingunahan na ang situation sa imong kinabuhi, abi nimo masugamak gyud kag sayop nga partner sa kinabuhi. Amen? Mauna nga mga kababayan-inhan, daghan kay makulatahag bana, ang bana wa pud nahigugma sa ilang asawa because of impatience. Amen? Now, giingnan nami sa mong papa kaniadto pagamay pa mi. Iampo na ninyo daan kung kinsa ang inyong ikadayon. No? Sabi ninyo, no, gagmay pa kay mi ato. Pero gitudluan nami nga iampo na daan ang inyong partner. Amen? Iampo gid na ninyo permanente sa tanan. Lisod kayo masugamak mo og sayop nga tawo sa inyong kaminyoon. Amen? Mao po niya akong gingon ni Papang, iampo ginapang. Lisod kig masugamak ka. Now, baliko na to, importante kayo, no? Let us not be impatient. Amen? Makatunta sa paghulat sa Ginoo, no? Psalms chapter 27, verse 14, nasa screen na ito daw basahon. Ready, read. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart.
Wait, I say, on the Lord. Proverbs chapter 3, verse 5, na there is a screen, ready, read. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. First Peter chapter 5, verse 7, ready, read. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen? But then, balik ko na to. Kaning ang bersikulo, it made mention nga kinahanglan makatunta sa pagsalig sa Ginoo. Amen? And most especially, let us learn how to wait on the Lord. Amen? Importante kay na. Now, our work is to cast care. God's work is to take care. Amen? Now, basta moingon tag cast your care, kung unsa ng mga butang nga nga concern nimo, imuha ng dalon dadto sa Ginoo. No? It might be imuha ng iampo ngadto sa Ginoo. Might be mo ani ka diri sa altar magampo o sa Ginoo pangayoon na nimong certain thing nga imuhang gipangandoy sa kinabuhi. Ang giingon diri, God's work is to take care. Amen? 2 Timothy chapter 1 verse 12 nasa screen natong basahon. Ready, read. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. No? Mao nagingon sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, no? For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I committed, and to Him against that day. Amen? Balik ko na to, I am persuaded that He is able. Amen? Kung unsa na imuhang gitinguha, imuha gyud ang gituhuan nga makahatag ang Ginoo anang mga butanga. Amen? Importante kay na. Number 4. Diri siguro ta matapos, no? Evaluate God's working behind the scenes of your life. Amen? No, kanang behind the scenes. No, para masabtan nato ni every success, no? Like for example, mga programs. Na mga program diri, like for example, mo speech ang mayor, na dako kayong programa, mo atubang siya daghang crowd. Abi ninyo, no, dili na kay one time ra nga ning tindog diha ang mayor og ning istorya. Pero every program gani, naagi tay ginatawag nato nga committee. No? Mga committee, like for example, naay committee sa sound system, naay committee sa pag-atiman sa mga bisita, naay committee ba sa pag-prepare sa mga lingkuranan, naay committee ba sa decors, no? Naay committee ba sa pag-transport aning mga tawhana sa pagdala sa usa ka venue. Kanang mga butanga dili kayo na makita sa tawo. Pero there are people working behind the scenes para ang usa ka programa mahimong epektibo. Amen? Ingunahan na siya. There are people working behind the scenes. Now, I want to tell you, Christians, nga ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, na times nga dili nato siya makitaan, di nato mabatian ang iyang presensya. Dili siguro nimo mabatian ang iyahang gugma. But I tell you, He is working behind the scenes. Amen? Wa nimo makita, pero wa nimo may bawi nga galihok day ang Ginoo. Amen? Now, ingunan ninyo, one of a very valuable thing that people rely upon in the deserts. Kabalo taon say naa sa deserts, no? Di lang ta mayong disyerto kay Justina. Mayong natag deserts. Abi ninyo, ang mga katawhan sa deserts, matingala ka, walay makita nimo nga vegetation, mga tanom-tanom. Pero matingala ka nga naagi hapoy mga tawo na mga animals nga nabuhi. Amen? Now, giingon diri no, moving forward.
People rely upon in the deserts of the Holy Land, work silently through the night and pre-dawn hours. It is the dew that shimmers like liquid pearls on plants, trees, and grass in the morning. This is where these plants get much of their needed water. Kita dire, abunda kay tag tubig. Sige ra tag ulan dire, pero minus sa tag oil. Sila didto, no? Matingala ka. Panalagsa ra kayong ulan. Pero matingala ka, naagyapoy mga tanom mabuhi. Naagyod gihapoy mga tawo nga mabuhi. Napay animals nga mabuhi. And the reason for that is kaning yamog sa kabuntagon. No? Tungod sa yamog sa kabuntagon or sa ngit-ngit, maunay mo develop diha sa tanom, hantod nga mahagbong na sa yuta, mauna siya'y mag-nourish sa kinabuhi sa tanom. Amen? Di ba? Mabantayan ninyo na sa inyong mga tanom. Sa science gani, gina-illustrate na sa maestra, nga bantayigan na mabuntag ng dahon. Di ba? Naagid na tubig nga makita ni mo diha sa iyang tumoy sa dahon. Mauna siya'y resulta sa yamog. Abi ninyo, gingon ana pag-illustrate sa Ginoo. Ang tao nag-support ang Ginoo sa kinabuhi sa tao, pinaagi sa yamog sa kabuntagon. Maunay naghatag og nourishment sa tanom, ang tanom gikaon sa animals, ang animals gikaon sa tao. That is the life cycle. But abi ninyo, ginasustain na daily sa Ginoo. Amen? Diha na, that is a very example that God is working behind the scenes. Kaya nga naman, ang kanang yamog ginahimo na sa Ginoo sa kapanahon sa kabuntagon nga ang tao natulog pa. Ginahimo na sa Ginoo sa panahon sa kagabion nga ang tao lami kayo katulog. Abi ninyo no, ang Ginoo nagalihok sa tuang tagsatagsa ka kinabuhi. Amen? The consistency of the dew is a symbol of God's constant favor, blessings, and mercy. Amen? Consistency. Kung pananglitan ang Ginoo makalimot pa lang og hatag og dew, abi nimo batay ang tao. Pero sa kanunay, consistent siya nga nagahatag ni ana. Diha nimo makita ang faithfulness sa Ginoo. Amen? Gingon pa dira, they are new every morning. Amen? The fact that it falls through the darkness of the night is also a reminder that God is working and blessing even when you go through trials, tests, or dark times. Amen? God is working behind the scene. Now, to those who believe, no explanation is necessary. To those who believe not, no explanation is possible. Gingon diri, conquer doubt by seeing God's hand in your life. Amen? Dagan sa tuwa, nagaduda ta kung makahatag ba ang Ginoo niana. But baliko na to, gingnan ta, pildiha daw ang imuhang pagduha-duha pinaagi sa pagtuo sa Ginoo. Amen? Gingon pa diri, doubt will ask, can God? Mahimo ba na sa Ginoo? But faith will say, God can. Mahimo na sa Ginoo. So baliko na to, let us remain on the positive aspects sa kinabuhi. Amen? Nga, tuhuan na to nga makahimo ang Ginoo paghatag sa kadaugan. Amen? Now, bisan sa kinabuhi ni David. Ang kinabuhi ni David, sa diha nga ning-adto siya battleground sa iyang kabatan-on, nakita niya si Goliath. Usa ka tawo nga perting taasa, usa ka tawo nga siyang kinabuhi murag wa na gihimo kung dili pakig-away ra.
Ingon ana ang kinabuhi ni Goliath. He is a warrior gikan pa sa iyang pagkabatanon. But sabi ninyo, si David, naalang yun siya'y dako kay pagtuo. Nga kanang tawhana, bisag unsa na kadako, pwede na nga pildihon sa Ginoo. Amen? Now, tungod sa pagtuo ni David, wala siya minggamit og mga effective kaayo nga mga tools para sa panggubat. But ang iyaharang gipili is ang usara nga pinakasimple nga butang. Walay lain kung dili bato. Bato ang iyang gipili. Gibutang niya siyang sling nga naay dala nga pagtuo nga kaya na niya pildihon si Goliath. Amen? Abi ninyo no, paglabay niya sa sling, naigo sa ulo si Goliath, pero wala biya diyadto mo'y rason sa kamatayon ha? Abi ninyo no, sa story sa kabatanunan, abi na to gilabay lagbato, namatay si Goliath. Pero sa diha di ay nga paglabay niya naigo sa agtang si Goliath na kuyapan, gidagan niya si Goliath, gikuha niya ang espada ni Goliath ug iyang gipatay. Ingon ana ang story. Amen? Now, balik ko na to. Usa ka imposible nga butang para sa tao nga nagduha-duha sa kakayahan sa Ginoo. Amen? But then, para sa tao nga nagtuo sa Ginoo, tanan butang imposible nga bisag ang bato, hinungdan to sa kapildihon ni Goliath. Amen? You see, dako kayo ang role sa pagtuo sa tao kung naa kay pagtuo sa Ginoo. Amen? Unta, Christians, kaninga lesson, makatunta sa pagtuo sa Ginoo. Mas mo increase unta atong faith. Isaiah chapter 41 verse 20, nasa screen, atong basahon, ready, read. That they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel had created it. Amen? Psalms 126 verse 3, nasa screen, ready, read. The Lord hath done great things for us, whereof we are glad. Amen? Now, ang Ginoo, balik ko na to, He is working behind the scenes. Mauna nga, pag-ampo sa Ginoo, pangayo sa Ginoo, kung unsay gikinahanglan nimo, iagi na sa pag-ampo sa Ginoo. Matingala ka that God is going to work behind the scenes. Matingala ka nga naaunta kay mga tawo nga giampo nimo, nga mo'y makatabang nimo, but matingala ka that God is going to work behind the scenes. Amen? Nag-ampo ko sa Ginoo no, nga padiha nga nangutana ko nga pilay bayad sa operation sa bata. Niingon ang doktor, mag-prepare gyud kag mga 500,000. Mauna nga nakapangutana ko, aha man ko mangita og 500,000? Aha man ko mangita aning dako kayo nga kantidad? Tan-aw ko sa kong papa, moingon ko nga mangutang ka kong papang no. Pero luoy mo pug kaayo kay I'm sure ug manghulam ko aning kwarta sa kong amahan, di na gyud nako ni mauli nga kwarta. Kay lisod kayo ni bayaran. Mauna ingon ana kagool. But then salamat ko sa church nga nagtabang sa prayer. Ampo ta nga ma-meet ang needs. Mag-ampo ta, nag-ampo ta nga matagbo unta ang panginahanglanon. Abi ninyo no, natingala na lang gyud mi sa akong partner nga ang secretary ni Congressman Jason Almonte, mao naman hinuon mo'y sigig text, gasigig pangayo sa mga requirements, sendimig medical abstract, sendimig mga ingon ani,
Abi ninyo no, amua lang pong gihimo nga nag-submit lang sad pud mi. But without our knowing that God was working behind the scenes. Ngano man na tungod kinag-ampo ta. Amen. And we were really amazed kung giunsa sa Ginoo pagtagbo ang panginahanglanon. Nga sa atong panlantaw imposible. But then nakita nato posible ang tanan tungod kay naay Ginoo nga naglihok sa tuwang kinabuhi. Amen. Until now, maghuna-huna ko sa mga panghitabo 2 years ago. At times, it is filled with happiness kay naay bata nga makita nimo. But sa likod po diha naguul pug ka kung unsay kahimtang unya sa bata o dili maoperahan. But then we are thankful to God kay nasayod mi nga ang Ginoo ganay mohatag sa problema, siya ra pud nay maghatag og solusyon sa problema. Amen. And we all know that God is working behind the scenes. Amen. Christians, I urge you to experience God's wonderful grace. Amen. Na-experience din mo ang tanan nga kaayo sa Ginoo much more. Mas mutaas ang imuhang pagtuo sa Ginoo. Amen. I hope and pray na tayo na bless mo karong kahaponon. Let us all rise, let us bow our heads, let's pray. Heavenly Father, we thank thee, O God, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, sa pulong nga nagtudlo namo kung unsaon namo pagpatubo sa mo ang pagtuo. Salamat, Lord, sa imong grasya o kaluoy sa pagpangga nimo namo sa among kinabuhi. Salamat, Lord, bisan pa kay Dr. Rad Maton nga naghatag niini nga pagtulunan. Amo po usab ginapangamuyo kanimo, Lord, that you're going to continue to bless your ministry nga gidumala ni Dr. Maton. We are praying, Heavenly Father, good health sa mao nga pastor, bisan pa si Antibok Panimalay. Amo usab ginapangamuyo, Lord, ang panalangin nimo alang sa iyang ministry. Heavenly Father, among ginapangamuyo po usab kanimo nga i-increase unta nimo ang among mga faith, Lord. Nasayod mi, Lord, in order para mahibaw-an among pagtuo that you have a test, Lord, for everyone. And among ginapangamuyo kanimo, Lord, help us, Lord, nga makat-on mi sa pagsalig diha kanimo sa matag aspeto sa among kinabuhi. And we are praying, Heavenly Father, as we end this service, as we end this Sunday school rather, among ginapangamuyo kanimo i-bless ang fellowship sa matag usa. Kung unsa may gitagana nimo nga pagkaon, Lord, panalangin ni kinaamahan nga makatabang og nourish among lawas. Lord God, bless each and every one. In Christ we pray and the forgiveness of our sins. Amen.